Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa lagay ng ating panahon. Ngayon nga po ay wala na tayong minomonitor na low pressure area, pero patuloy pong makakaapekto sa ating bansa itong shear line na posibleng magdala nga po yan ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa parte ng Bicol region at ng Visayas. At meron na nga po tayong minomonitor naman dito sa may dulong bahagi ng Palawan, yung cloud cluster o yung kumpulan ng mga kaulapan na may tsansa pong maging isang low pressure area, pero ito po'y mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo. Nanatili pong magpapaulan yan sa may dulong bahagi ng Palawan, at asahan naman natin sa may parte ng Mindanao yung mga localized thunderstorm. Patuloy nga pong lumalakas yung northeast monsoon o yung amihan na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Luzon. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, wala po tayo sa ngayon na minomonitor ng posibleng mabubuong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga posibilidad na low pressure area pero malulusaw din po kagad, at mananatiling lalakas ang northeast monsoon pero may pagkakataon na hihina po yan, at ang magdudulot nga po sa atin lagi ng pagulan yung shear line. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Bagamat wala tayong posibilidad na bagyo na minomonitor, pero tuloy-tuloy na pag-ulan ay posibleng maranasan dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-iral nitong shear line, yung pagbabanggaan ng dalawang hangin. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan patuloy nga po na makakaranas ng pagulan ang parte ng northern portion ng Visayas at eastern section ng Bicol region. May mga makakapal na kaulapan at pag-ulan na rin dito sa may parte ng Mindanao at ng Palawan. Pagdating nga po mamayang alas 8 ng gabi, makulimlim na kaulapan mararanasan sa may Mindanao, pero may mga posibilidad na pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula. At dito naman po sa may parte ng northern portion ng Visayas ay meron din pong mahina at katamtamang pag-ulan lamang. At dito naman po sa may parte ng Bicol region hanggang Polillo Island, meron tayo dyan na cloudy sky na merong kasamang biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman sa Palawan, halos buong Palawan ay may tsansa na magkaroon ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman dito sa may parte ng Luzon, makulimlim na kaulapan ang ating mararanasan, mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan, pero may mga tsansa ng mga pag-ambon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, may posibilidad na moderate rain dito nga sa may parte ng Sorsogon at natitirang bahagi ng Visayas. At mananatili nga pong makulimlim na kaulapan sa may Mindanao na minsan may biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Maging sa may Palawan nga po, meron pa rin tayong mga posibilidad na very light rain. Pagdating naman po kinabukasan November 21 ng alas 3 ng madaling araw, may posibleng heavy rainfall nga po tayo dito sa natitirang bahagi ng Visayas. Sa may northern portion po yan ng Visayas yung ating posibleng maranasan, at maging dito nga po sa may parte pa rin ng Sorsogon ay may mga posibleng nga po tayong maranasan. Kaya ba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dyan posible po yan na mamayang madaling araw, alas 3 po na madaling araw ay magkakaroon ng mga posibilidad na pag-ulan. Dito rin po yan sa may parte ng Masbate at sa may parte ng Calbayog, Katarman. Dito po yan sa may parte ng Visayas. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy nga po may mga malalakas na pag-ulan. Dito nga po sa bahagi pa rin ng Masbate, sa may Calbayog, Katarman, Sorsogon,
Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan dahil posible nga po natin maranasan yung malalakas na pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayun nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 21, asahan pa rin po natin na may mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa shear line. Pagdating naman po ng November 22, patuloy pa rin po na magkakaroon ng mga pag-ulan. At ito nga po yung possible low pressure area o yung cloud cluster natin na nandito nga sa may parte ng Sulusi ay magpapaulan po yan sa may Palawan. Pagdating naman po ng November 23, yung possible low pressure area ito nga po yan nakatawid na ng landmass ng Palawan at magpapaulan po yung extension ng kaulapan yan sa may Palawan. At mananatiling may mga pag-ulan, may mga posibilidad na pag-ulan sa may parte ng Davao at maging sa parte pa rin po ng Bicol region. Pagdating naman po ng November 24, asahan natin yung shear line na aangat po yan. Ibig sabihin, pag angat ng shear line, mas lumakas yung easterlies, no? Kaya dito po sila nagbabanggaan ngayon sa parte ng eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng November 25, mananatili pong may mga posibilidad na mahina at katamtamang pagulan ng eastern section ng Luzon at southern Luzon. Pagdating naman po ng November 26, no? Dito mapapansin natin may mga mahina at katamtamang pagulan pa rin po tayong posibleng maranasan. Dito nga po, bahagyang hihina yung northeast monsoon. Pagdating naman ng November 27, kung mapapansin nga po natin, magkakaroon po ng posibleng sama ng panahon o bagyo sa may parte naman po yan paangat na ng karagatan ng Japan. At pagdating naman po ng November 28, magkakaroon ulit tayo ng shear line na magdudulot muli yan ng pag-ulan sa eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng November 29, posibleng malalakas na pag-ulan muli ang mararanasan sa parte ng Bicol Region, Central Luzon at Visayas at magkakaroon nga po tayo ng high pressure area dyan sa may karagatan ng parte ng China. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para mas maaga po natin na malaman kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.